Beshies! Welcome ulit dito sa aking channel and today's vlog. Isang bagong loan app na naman ito yung i-share ko sa inyo na kung saan pwede daw magpautang or pwede daw tayong makahiram hanggang 52,000 pesos at may 0.07% lang na interest. Bagong-bago na naman ito mga Beshies kaya sana mapanood nyo talaga yung buong video kasi baka na-encounter nyo yung loan app na ito and syempre parang okay utangan, lalong-lalo kapag yung pambungad nila ang nakita mo or yung mga odds nila ang nakikita natin. Kaya sana mapanood nyo nga yung buong video. Pero bago ang lahat nga, kung ngayon ka lang dito sa aking channel, meron nga po akong pag-good news kasi sa mga videos na ina-upload natin, ako nga po ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, maaaring magbigay pa ako ng 1,000, ng 500, 200, or 100 pesos. At ako po ay mamimili ng ating mabibigyan via YouTube comment picker. So, ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment kung ano yung napanood mo related sa video na ito. Disclaimer, try or apply at your own risk. Here nga, cash lending itong pag-uusapan natin. At same with other loan app, maglalagay na naman tayo syempre ng valid mobile number. And pagkatap nga natin ng code, meron nga po tayong matatanggap na one-time password na input nga lang ulit natin dito. So, fast approval nga din daw yung loan app na ito mga beshies and mabilis yung pag-process nga nila at pag-approve ng ating loan application. Kaya i-check natin kung gaano nga ba kabilis. And titignan din natin yung loan amount, lalong-lalo kapag first time natin ng umutang, yung mga interest, yung processing fees, terms nga, yung loan terms, kung mahaba nga ba ito or hindi. So, ayan, borrowing process, may certification daw, evaluation, and application. So, dito tayo sa certification item daw, verify the following information. So, mamimili tayo dito kung ano yung available ID na meron sa atin. So, ayan po, marami naman daw yung tinatanggap na ID. So, agad-agad kailangan nating makapag-upload ng isang valid government ID. So, next nga dito mga beshies ay yung facial verification. So, once na-upload mo yung ID mo dito agad-agad makikita dito sa confirm information yung ID, yung kompletong pangalan, ID number, at yung date of birth. And then, facial recognition nga, itatapat ulit natin yung cellphone sa ating mukha and then i-follow nga natin yung instruction. So, authentication details, dito na sa fundamental data verification, education, marital status, number of credit cards, yung email address, ayan, ilalagay daw ulit natin yung ating email address nga, yung gender, residential address, at yung loan purpose, saan mo daw gagamitin yung loan mo once na naaprubahan nga, diba? So, mamimili ka lang dito like business startup, business development, or emergency funds, ganyan. So, address details, yung kompletong address, diba? Medyo mahaba-haba na rin. Or, medyo marami-rami na rin yung kailangang sagutan sa loan app na ito. Pero, ganun naman talaga. Pero, hindi ko kayo in-encourage na umutang mga beshies ko Sana mapanood nyo yung buong video natin. And then, company name, like Sunstore. So, by the way, itong mga details na nilalagay ko po dito ay mga sample lang, okay? Hindi ko naman pwedeng i-public yung infos ko. Pero yun nga mga beshies, right after naman ay binabalikan ko talaga yung loan app din nilalagay yung tamang infos ko. Kasi hindi naman talaga ma-approvehan yung loan application natin kapag mali-mali yung impormasyon na nilalagay natin dito. So ayan, payday. For example, weekly, twice per month, or monthly ka sumasahod. And then contact person information or personal references. Tatlo lang naman yung hinahanap na personal references. Hindi na rin. Compared doon sa ibang mga loan app na talagang naghahanap ng halos nasa 5 na personal references. Pero dito nga ay 3 lang. Dito, ilalagay ulit natin syempre kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede sa e-wallets or via bank. So, e-wallets na naman tayo mga beshies. Syempre, GCash pa rin yung pinili ko. Ayan. So, e-wallet account. Then, repeat e-wallet account number. Then, please select your recipient e-wallets. Okay, so pwede sa GCash, PayMaya, GrabPay. Ito na. Loan information. So, okay na naman daw yung aking loan application nga dito. At ang loan amount na pinapautang sa akin ay 2,000 pesos lang. Akalain mo yung pambungad ng loan app na ito ay halos nasa 52,000 pesos, diba? Yung pwede kong mahiram. Pero dito pala sa dulo ng aking loan application ay 2,000 lang. So, ayan, kung mapapansin nyo, loan information, large loan daw itong product name. Loan amount nga, 2,000 pesos.
yung interest 0, and then service fee 800, other fee 0, then amount received ay 1,200 lang. And then repayment information ay sa March 4, 2025 na kung saan magbabayad ako ng 2,000 pesos. So by the way kasi nag-apply ako ng February 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4. So halos nasa 6 to 7 days lang yung repayment terms, 'di ba? So nakakaloka. Akala ko ba mahaba yung loan terms, and yung pambungad na rin kasi yung loan app na ito ay medyo malaki yung pwedeng mautang, pero hindi pala. Kasi dito nga sa dulo ng aking loan application, 'di ba? 2,000 lang pala yung pwede kong mahiram at hindi ko pa matatanggap ng buo nga yung 2,000 pesos, 'di ba? Kasi meron pa itong ikakaltas na service fee na 800 pesos. At kung makikita nyo, merong nakalagay na interest na 0, other fee 0 pa rin, pero kasi bumawi naman sila sa service fee na 800 pesos. So yung 2,000 pesos nga na loan amount, hindi matatanggap ng buo. Bali, ikakaltas muna nila itong 800 pesos, and then yung matitira nga, yun yung i-disburse nila, like yung 1,200 lang. So isang loan app na naman na may mataas na fees, may mataas na charges, and napaka-short term lang, 6 to 7 days lang din yung loan terms na ino-offer nga, kaya hindi ko nire-recommend sa inyo yung loan app na ito. Pero syempre, same lang din siya sa ibang loan app na option nyo pa rin kung uutangan nyo ba or hindi pagkatapos nyo na mapanood nga yung buong video. Pero kasi kung ako talaga yung tatanungin nyo, please lang wag na kayong umutang kasi hindi po talaga nakakatulong yung ganitong loan app sa atin, sa inyo. Instead nga, mas lalo nila tayong ilulubog, mas lalo tayong nalulubog sa utang dahil sa nagsisitaasang charges, yung mga fees or interest, and then ang masahol pa dito, napaka-short term lang. 6 to 7 days, akalain mo yon. So, kung uutang ka ngayon, then babayaran mo within 6 to 7 days, saan naman tayo, di ba, maghahanap ng pwedeng pambayad? So, kung sana nag-offer sila ng 1 month or at least 2 months na loan terms, at least mas mahaba yung time natin para maghanap ng pwedeng pambayad. So, kaya nga tayo umutang, di ba? Kasi kulang tayo sa pera. At minsan, tinatanggap na lang natin yung may mataas na service fee as long sana na nag-o-offer sila ng mahabang loan terms para magkaroon tayo ng time, diba, na maghanap ng pwede nating pambayad. Kaya please lang mga beshies, kung ikaw ay naghanap ng pwedeng utangan sa mga online loan app, di mas maganda na doon ka na lang sa kapamilya, sa kaibigan, or sa katrabaho, manghiram. Or sa mga legit like sa GCash, sa Shopee, kung na-open na sa'yo yung iba't ibang klaseng loan na ino-offer nila, kaysa manghiram ka sa iba't ibang mga loan app na nag-o-offer ng napaka-short term lang na payment terms and then napakataas yung mga charges. Okay? Hindi ito magandang utangan. Pero syempre, option nyo pa rin yan kung utangan nyo or hindi. So, ang ginagawa ko lang naman ay nagre-review ako ng iba't ibang mga loan app para maipakita lang sa inyo kung ano yung mga legit at hindi legit nga na pwedeng mautangan online. And based nga sa experience ko, sa pag-try dito siya magandang utangan. Okay? So anyway guys, sana makatulong yung video na ito para makapag-decide kung saan nga ba kayo utang or hindi, kung utangan nyo ba or hindi. Thank you guys for watching at see you sa aking next vlog. Bye!